ginagawa na sinisimulaan ng maaga ang 2028 sa kagustuhang makahanap ng magiging kandidato ng administrasyon. Kaya nga nabubuo yung third force kasi alam nila na mahina yung puwersa ng Pangulo, kailangan ng pangatlong puwersa para mabuag si Vice President. Yun lang naman eh. Ang ginagawa nila lahat is really to study how do we put down the Vice President, how do we put down Duterte, how do we defeat Duterte. Yun lang, basic. So, pasok at lahat ng combination pinag-uusapan. Opo, kasi ma'am, napanood ko sa isang panayam, sa isa rin pong political analyst na kaalyado ng Liberal Party, na dapat daw talaga magkaisa dahil kung si VP Sara maupo, mawawala ang LP, yari ang mawawala ang mga Tulfo, at ang Marcos pamilya hahabulin, ma'am. Kaya kung pagbabasihan mo yung kanyang mga pahayag, ay very threatened sila, no, sa 2028 na manalo ang Vice Presidente. Alam mo, MJ, yung taong sinasabi mo, hindi niya iniintindi ang demographics ng botante. Nagtatapon siya ng, ang tawag dyan, yung fear campaign na, nako, anong mangyayari sa atin pag yan ang, ganun na ang naratibo eh. Kasi alam nila na ang hirap gibain, no? Nag-try na sila for the past, since 2023, nakatindig pa rin si Vice Presidente. So, ang akin, para mo sabihin na lahat yung mga sinabi niya ay mawawala, sa tingin ko, hindi si Vice Presidente ang mag-aalis sa kanila, ang taong bayan. Again, bakit? Ang demographics natin, marami ang Gen Z. No? Marami ang Gen Z, 60% ng voters ay Gen Z. Itong Gen Z ito, pagdating ng 2028, will be voting for their second national campaign. No? Siguro, first presidential campaign. So, kailangan mong tingnan yung demographics at psychographics, hindi mo kailangang sabihin na mawawala ang LP. Ang LP ba, ilan na lang ngayon yon? Mawawala, sino pa yung isa? Mawawala ang LP, mawawala ang mga tulpo, mawawala. Napakahina naman ang tingin mo dun sa mga taong binanggit niya. So, ang tawag ko dyan is fear-mongering sa kampanya. Talagang tinatakot na niya, ini-introduce niya yung element ng fear para magsama-sama yung mga na-mention niya at para yung taong bayan maintindihan na hindi dapat si Vice Presidente Duterte. Kaso nga, titingnan mo yung numero eh. Kung ikaw ay magaling na strategist, ang numero, ang demographics, ang psychographics, ang kailangan mong tingnan. Hindi yung kung sino-sino magkasama. Kasi yung sinasabi niya, masyadong leader-centric. Inaalis mo ang botante sa equation. Ako, naniniwala ako sa botante at naniniwala ako na for the past 4 years, nakita ng botante sino ang totoo, sino ang tumitindig sa kanila, sino ang nagtatrabaho kahit ilalsan ng pondo, o sino ang nagtatrabaho kahit kung ano-ano nang ginawa sa kanya. Talaga namang makikita mo eh. Unang-una, hindi siya involved sa flood control projects. Pangalawa, kahit lumit yung budget niya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, parating sinasabi niya, trabaho lang ho tayo. So, hindi mo masasabing, ba't ayaw mag-leader? Ba't ayaw sabihin siya ang leader ng oposisyon? Kasi ang tingin ko sa kanya, hindi niya kailangan yung gawin. Dahil, what do you call this, hindi niya kailangan yung gawin kasi maaga pa ang kampanya. Nagsabi naman siya na magsasabi siya kung tatakbo siya by December 2026. No? Natama lamang yun. Hindi mo hinahaluan ng politika ang iyong trabaho. Tahimik lang siya. She does her work. Ngayon, pag sinabi ng anong klaseng work yan? Ano ba ang nasa saligang batas? Diba ang sa saligang batas, spare tire lang naman talaga ang Vice Presidente. Pero, first among equals. No, siya ang natatangi. Kahit nasa saligang batas, sinasabi siya ang successor. No? So, kailangan niyang maghanda, kailangan niyang umikot, kailangan niyang alamin kung ano nangyayari sa mga nabigay sa kanya ng mandato. At clearly, yung mandatong yon mas malaki kaysa dun sa presidente. Ang hindi siguro nasasabi dyan sa survey na yan, kailangan nilang i-measure ano ang tawag doon, measured capacity ng isang Rodrigo Duterte sa 2028. May mga scenarios na pinag-uusapan dyan, pero hindi linalabas yung numero. Opo, ma'am, makaka-apekto ba yung survey na yan sa takbo ng impeachment laban kay VP Sara, considering na nauna nang inamin ng mga kongresista na involved nga yung for later release funds sa 2025 budget na wala ngayon sa 2026 national budget at ang present na lang ay ang impeachment na bagong kaso laban kay VP?
Sa tingin ko yung survey na yan ginawa para nila ma-measure gaanong demolition job ang kailangan para makalapit kung sino man yung mga tandem nila o mga taong pino-float nila. Kasi kung titingnan mo yung trending ng kay Vice President, she was at the high 64%. Nung giniba-giba, of course bababa yun, di ba? Hindi naman siya nakikipag-away directly, no? Hindi naman siya naglalabas ng mga baho ng administrasyon. Pero naanig, no? At kaya nila kailangang alisin si President Duterte sa equation. Ngayong inalis nila yan, sa tingin ko yan ang unang pagkakamali ng administrasyon na ito. Kasi hindi ko alam kung na-measure nila yan. The fact na inalis, ibig sabihin, ang laking percentage yon sa Duterte vote. No? So itong ginagawa nila with that survey, it means that the Vice President will undergo a very, very, paano ba sabihin yan, matinding demolition sa impeachment na ito. Yung demolition na yan is aimed to lower her ratings. Pero babalik ulit tayo doon sa unang yung tanong, no? Yung tungkol sa flood control projects. Ang tatanong ko, sige, demolition kayo kay BP. Ano nangyari doon sa flood control projects? Hindi ba 1.5 trillion yung nawawala ng 3 taon? Sisisihin nyo ba doon si Vice Presidente? So, makikita natin dito, MJ, labanan talaga ng optics and narrative. Kung sinong may controlling narrative, yaan ang sa tingin ko magiging competitive sa 2028. Matindi ngayon ang labanan sa information campaign. Pero marami rin po ma'am, na mga kababayan natin nang nagsasabi na tama yung ginagawa ni VP Sara na pagdistansya sa mga kaalyado niya para hindi raw madamay, no, sa panggigipit. Bilang strategist ma'am, tama po ba itong ginagawa ng Vice Presidente? Alam mo, MJ, napakahirap niyan ma-appreciate in the light of the third impeachment. No? Kung tatandaan natin doon sa third impeachment, halos maganda yung evidence pero hindi tinanggap. Pero yun, may endorsement, hindi tinanggap. Kaya hindi, yung sa ordinaryong tingin, hindi mo maintindihan, ano ba talaga si Vice Presidente, ano ba talaga ang gusto niya. Pero alam mo, ang sasabihin ko lang dyan, si Vice Presidente walang kinauutangan ng loob, kundi ang botante. Walang hinihinga ng pondo. No? Ayaw niya makipag-usap sa mga oligarchs. Ayaw niya makipag-usap, ayaw niya magbuo ng partido. Napakahirap niyan. No? Ang sense ko, siya yung leader na tatayo dahil hindi siya yung typical ng leader before. Yung leader na nahahalal before, may pondo, may partido, inaalagaan ang mga kaalyado niya, di ba? Sa tingin ko, mas gugustuhin ng taong bayan yung taong on her own, tumatayo ng sarili dahil doon mo magagawa ang reforms na kailangan ng bansa. Hindi rin siya nagpapakita nagigil siya maging presidente. Kasi kung ganun siya, he could have led all these people, trying to ensure that there is openness, there is accountability in terms of the health of the president, in terms of the flood control project, in terms of all the issues thrown at him. Napakahirap intindihin kasi nasanay tayo sa isang politika na kakampi mo ang oligarchs, kakampi mo ang daming politiko, kakampi mo kung sino-sino. Mahirap intindihin yung ganon. Pero meron tayong isang leader na ganon. Na nagsasabi ng katotohanan, nagalit siya nung madaling araw na nangyari dun sa kanyang chief of staff. Nagsasabi siya ng katotohanan kung ano nangyari sa DepEd. So siguro yung impeachment, depende kung paano nila makokontrol yung narrative. Baka magulat ang taong bayan pag nabigyan ng panahon ang Vice Presidente na sabihin ano ba talaga nangyari. Ma'am, paano naman po yung anggulo na hindi siya tumakbo sa 2028 dahil nadala na sa mga masamang karanasan sa politika, ma'am? Ay, oo, totoo yan, MJ, no? Alam mo, yung card na yan o yung senaryo na yan, naandyan. Naandyan yung senaryo na yan na abay, kung talagang didikdikin ka na at titirisin ka na at lugmok ka na, abay, pwedeng mag-resign, di ba? Bago magkaroon ng final decision sa impeachment. Ang problema doon yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan. Yung sinasabi mo na
hindi magde-decide? Posible yon dahil sa sobrang ginawa sa kanya. Sabi ko nga, he is the most battered and bruised leader, female politician in the history of our country. Hindi si GMA kasi si GMA hindi nag-undergo na second year pa lang, talagang tinitiris na. Dito, tapos inalis mo pa yung tatay, di ba? So, ang sense ko dyan, sa daming ginawa niya at paano yung mga taong naging loyal sa kanya na hanggang sa dulo na andyan sa kanya, lalo na ang mga tao sa Mindanao. Kasi yung rating niya consistently ang taas sa Mindanao. So, nagiging buoyant siya, nagiging competitive siya dahil sa Mindanao. So, sa tingin ko, pag-iisipan niya ng maigiyaan ang Mindanao na malapit sa puso niya, ang Central Visayas na malapit sa puso niya, at may ilang probinsya sa Luzon. Ang Luzon, ang kanyang arena na kailangang mag-convert ng mas mataas. Pero yung decision na yan, makikita natin siguro kung paano mangyari dito sa demolition. Ang balita ko, 2 months daw na titirisin at tatadyakan. Pero nanggaling na siya sa naitapon na lahat sa kanya eh. So hindi ko makita kung paano pa magbabago ito. At pagpapalapit ng papalapit ang 2028 at ang kanyang measured capacity ay tumataas o nag-i-stabilize, medyo mag-iisip mga politiko. Kasi siyempre yung mga yan, mag-iisip paano kami. Ang pagbabago ngayon, ang unang-unang pagbabago sa pagkakampanya ay yung kailangan na ngayong bumaba ang mga district congressman 1 year before May. Hindi katulad dati na 6 months before the election, doon lang sila bababa. Kailangan nilang bumaba dahil sa mata ng taong bayan, lahat sila corrupt. So paano ka mangangampanya? Ikaw ba'y magiging defensive? Hindi ako corrupt. Mas lalong magagalit ang taong bayan. Alam mo, ang napaka-importante doon yung pagtingin ng tao sa politiko. So between a congressman and a local government official, na yung local government official ngayon yung pinapaboran, basta hindi ka nag-benefit sa korupsyon o anomalya ng flood control projects. Ang congressman by default, ang tingin ng tao corrupt. Na alam naman natin merong iba hindi, no? Pero yun ang tingin ng tao. Ang senador, ang tingin ng tao corrupt. So yung paano mo babawiin ang pangalan mo without saying, hindi ako corrupt. Yun ang pagbabago ng campaign architecture sa 2028. Paano mo sasagutin yung issue ng korupsyon? Lalong-lalo na kung pagtingin nila sa distrito nila, ang Targos projects, di ba? Magiging personal ang pagboboto sa 2028. Yun nga yung problema na kailangan tapusin nila itong korupsyon. Sinong mastermind, sinong kumita. Kasi kung hindi, that will be a campaign issue in 2028. At ang tao, mas lalong gagalit. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Okay. So tayo ang nag-submit nito. Sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang pakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan, larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Yan ang international waters na kung tawagin ay high seas. Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. Pag-asa Island. Okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Pag-asa. Kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. So nasa labas po siya? Nasa labas. Pati yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung Kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, lagpas lahat. Lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila pong nagsumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung
nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila, kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay, ako nang gagawa ko. Kaya ilalaban ko nga eh. Ibinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa Volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. Kayo po nagsimula ng mapa, inalis po ninyo ang KIG, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag yan. Yung kagagawan pala nila, ibinanta. Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Gusto ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our sees our rights and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economic. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na kaya nga sabi ko, huwag ka mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinagigibap ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar, kasi nga, yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo kako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo kako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Sige, paano po laban, sir? Habang, Sabi niya, in geopolitics, the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siya tinutukoy dito eh. Ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Ano ba definition ng geopolitics? Ng geopolitics. Bakit
Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman, i-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipaan niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito?